Okay, arangkadang magsasaka, usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkadang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw po at ani sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEP. Ako po si Gian. At ako naman po si Joe. Kami po ang makakasama at makakakwentuhan po ninyo tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Miyerkules at Biyernes. Ayun, bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming butihing director, si Sir Dionisio G. Alvindia, Director 4 po ng Filmec, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief, Sir Jet Molek Subaba, Section Head ng STIDS, at Ma'am Best G. S. Magararu, Section Head of STIDS. At syempre, isang mainit din po na pagbati sa ating mga empleyadong naririto ngayon at nanonood sa ating live. Lalong-lalo na po sa mga drivers natin na currently ay nakatravel, naway mag-ingat po kayo lagi sa inyong mga biyahe. Ganyan. Sa Usapang RCEP po, ay tatalakayin po natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa RCEP Mechanization Program ng Filmec, kasama po ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa magsasaka, at kung papaano po ito makakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive sector ng agrikultura sa ating bansa. Yes, kaya nga po mga Karadyo Agri, sa huling episode po natin, dinalakay po natin ng mga RCEP kaalaman na nagbibigay ng impormasyon para sa mga rekomendadong panahon ng pag-aani ng palay para sa mas mataas na ani at kita. Makikita rin natin ito, nakapost po ito sa ating official Facebook page sa DA Filmec po. Ayun, tama ka dyan, no, Ate Jo. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay ipapakilala po muna ni Ate Jo kung sino ang magiging guest speaker natin for today. Yes po. Mga Karadyo Agri, ngayong episode po natin, makakasama po natin mamaya po pagbalik po ng ating programa si Engineer Mayville Castro po, ang head po ng Program Management Office ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. So ayun po, bago po natin siya makasama ay tumutok po muna tayo para po sa mga balitang RCEP. Okay po, panoorin po natin at pakinggan po natin mga Karadyo Agri. Mga bagong info hub na ipamahagi. Noong February 4 to 14, 6 na Model Farmers Cooperative and Associations mula sa Region 1, 3, 12 at BARMM ang nabigyan ng info hub na naglalaman ng mga IEC materials tungkol sa programang RCEP. Samantala, 4 na Smart TV naman ang naibigay sa mga FCAs na mayroon ng info hub para sa kanilang mga knowledge sharing and learning activities. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Para po sa karagdagang update sa RCEP ay bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DA Filmec o ang RCEP Mechanization Program website sa www.rcef.filmec.gov.ph. Okay po. So ngayong episode po, meron po tayong bisita mga Karadyo Agri. Makakasama po natin ulit si Engineer Mayville Castro po, head po ng Program Management Office. Tatalakayin po natin kung paano nga po ba ang proseso ng pagiging RCEP beneficiary, ano ang mga requirements at ano po ang mga dapat isaalang-alang ng mga kasamahan po natin, mga FCA po, mga farmers associations and cooperatives at mga LGUs din, baka matalakay din po natin. At magandang araw po pala, Engineer Mayville. Baka may gusto po kayong batiin, may gusto po kayong i-shout out.
Magandang umaga, Gian and Joe. At shout out po sa lahat ng tagapakinig, of course, ng Philmec Agri Radio. At sa lahat po ng mga empleyado, lalong-lalo na po yung mga kasamahan po natin sa field operations at saka sa extensions po na nagsasagawa ng mga gawain, aktivitates para sa implementation ng ating RCEF Mechanization Program. Ayan. Bago po tayo dumako sa mga impormasyon tungkol sa RCEF, ay Ma'am Mayville, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano po ba ang layunin ng RCEF Mechanization Program at sino-sino po yung mga benepisyaryo ng programa? Opo. Ang ating RCEF Mechanization Program po ay naglalayon po na palakasin, paigtingin po ang ating rice industry, lalong-lalo na po ang ating mga magsasakang Pilipino po, nang sa ganun po ay tayo po ay maging competitive sa ating mga karatig bansa at ang ating pong mga magsasaka ay maging productive po sila at magkaroon po ng dagdag kita. At para po maging lehitimo at para po makapag-apply po dito, ang target beneficiaries po ng RCEF Mechanization Program ay ang mga farmers cooperatives and association. Sila po dapat ay duly registered or mga lehitimong samahan at sila po ay dapat accredited po ng Department of Agriculture through the regional field offices nationwide po. Okay po, salamat po sa information po, Engineer Mayville. Ano pa po yung mga dapat pong isaalang-alang pa po ng mga kasamahan po natin, lalo na po yung mga FCAs po natin, para po maging beneficiaryo po ng RCEF Mechanization Program po? Opo. Para po maging mag-qualified po na maging beneficiaryo po ng ating RCEF Mechanization Program, ang FCA o ang LGU, unahin po natin sa FCA, dapat po ang ating samahan ay meron pong at least 50 hectares na sinasaka ng mga aktibong miyembro po ng asosasyon or organization at dapat po kung saan po ipopropose kung saan ilalagay ang mga proyekto o mga makinarya ay napapalibutan po ng higit sa 100 hectares na mga barangay na meron din pong rice area. Ang FCA din po ay dapat willing po sila na mag-undergo po ng iba-ibang training, capacity building tulad ng sa operation and management ng mga iba-ibang makinarya, at iba pa pong mga klase ng mga trainings pong kaakibat po ng programa at kailangan din pong handang sumunod sila sa itinakdang layunin po at tungkulin ng proyekto. Ayun, no. Thank you po sa information na yun, Ma'am Mayville. So, sa pangatlo po naming katanungan, ano-ano po yung mga requirements na dapat po ipasa ng ating mga beneficiaries na gusto pong maging beneficiaries nga ng RCEF Mechanization Program? Sila po ay kailangan magsumiti po ng mga liham ng hangarin or ang kanilang letter of intent na may kaakibat pong resolution, board resolution po, kung saan nakalagay ang kanilang mga iba-ibang request po ng mga pangangailangan po nilang makinarya. At katunayan or katibayan ng kanilang accreditation po mula sa kagawaran ng pagsasaka, iba pa pong information ng kanilang organization or association o ng cooperative, katulad po ng kanilang profile, listahan po ng kanilang active members, kung saan dapat nakasaad din dito yung bilang ng kanilang sinasaka, gaano kaluwang, ilang ektarya, at maging yung mga makinaryang pag-aari na para ma-validate natin kung ano talaga yung kanilang pangangailangan at kailangan din nilang magsumiti po ng magsumite ng katunayan kung saan po ilalagay itong makinarya kasi kasama po yon sa requirements na kailangan nating tingnan sapagkat isa yon sa ibibigay nila, yung shed as counterpart po kung saan safe na ilalagay kung sila po ay makonsider as beneficiary po ng ating RCEF Mechanization Program. Ayun, no. Wag niyo pong kakalimutan na ang kailangan daw po na requirements ay letter of intent, profile po ng inyong mga members, yun nga, listahan ng members, kasama daw po ang mga makinaryang pag-aari nyo na, including kung saan ilalagay yung mga location, ano.
Ayun po. Para sa shed. Yan po mga karadyo agri, tatandaan po natin yung mga binanggit po ni Engineer Mayville po na mga requirements po natin. Malay nyo, next distribution, co-op yun na po ang mabibigyan po natin. Ayan. Okay. Kaya ikaw? kumpletohin po natin mabuti ang requirements. Ayun no. Sa pang-apat naman po na katanungan natin, Ma'am Mayvel, kung LGU po yung magre-request sa atin ng mga machineries, ganyan, mga post-harvest facilities, ano naman po yung requirements? May pagkakaiba po ba compare dun sa pag-a-apply po ng FCA? Opo. Ang LGU po ay po pwede pong maging beneficiaryo din po ng ating RCEF Mechanization Program, lalo na kung yung lugar or yung lokalidad, munisipyo o probinsya ay wala pong qualified farmers cooperatives or association. Pero hanggat meron pong FCA, prioridad po natin ang FCA sapagkat yun po yung nakalagay sa batas. Ano po? Now, in the case po, ang LGU pwede rin po silang makonsider at na maging beneficiary po ng program at sila po ay maaaring dapat magsumiti din po ng kanilang letter of intent, the same kung saan nakasaad din po dito yung kanilang mga pangangailangan pong makinarya. At of course po ay may kasama po itong sangguniang bayang resolution. Ano po, and ganun din yung profile ng rice agriculture po sa kanilang lugar. Katulad po ng listahan ng mga farmers po, rice farmers po sa kanilang LGU, lokalidad or munisipyo or kung probinsya man po yan ay yung listahan ng nasasakupan po nilang mga rice farmers at ganun din po yung mga makinaryang pag-aari po ng LGU at iba pang makinarya na maaaring pag-aari ng mga farmers sa kanilang lugar. Okay po, maraming salamat po sa mga impormasyon po na yun, Engineer Mayville. Ngayon naman po, ano naman po ang mga teknolohiya na ipinamamahagi po ng programa, lalo na po ngayon sa second phase po ng RCEF po natin, may mga nadagdag po bang mga technologies po at machinery? Ay, opo. Magandang balita ito, Gian and Joe, sa ating mga farmers cooperatives and association, lalong-lalo na yung ating mga rice farmers. Sapagkat sa ating RCEF 2.0 ay meron pong mga nadagdag na ibang technologies or projects po dun sa ating menu ng RCEF Mechanization Program. Of course, nandyan pa rin po yung mga dati natin sa mechanization, katulad ng mga teknolohiya para sa ating land preparation. Andyan ang ating 4-wheel tractor. Pero dito, sa ngayon, ang PhilMec ay talagang tinitingnan na yung binibili natin at bibilhin nating mga traktora ay hindi lang pang land preparation, kundi ma-maximize yung gamit niya na pwede rin siya sa improvement ng ating sakahan. Kaya naman, ang traktora natin ngayon ay may kasama na po yan na rotavator, PTO-driven disc plow, at even the front loader ay kasama na sa package ng tractor natin. Para after ng land prep, pwedeng i-improve. Paglilinis ng kanal nila ay pwedeng gamitin yung front loader implement. And of course, andyan pa rin yung ating mga hand tractor at floating tiller kasi may mga sakahan tayo na hindi po kayang gamitan ng mabibigat na makinarya katulad ng traktora. So, meron pa rin talaga tayong maliliit para sa maliliit na area. And sa craft establishment po natin, andyan pa rin ang ating rice precision seeder, ang ating walk-behind transplanter, ang ating riding type transplanter. Sa harvesting and threshing natin, andyan ang ating rice combine harvester, at andyan pa rin yung ating rice stripper at saka rice thresher. Pero itong ating rice stripper and rice thresher ay para dun sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng ating mga combine dahil sa profile ng kanilang soil. Maaaring malalim po or papasok po yung lugar. And pagdating naman sa post-harvest natin, meron tayong recirculating dryer na meron pong iba-ibang kapasidad. Meron tayong 6-tonner at 12-tonner. At titingnan natin, baka kailangan natin bumili ng mas malaki pang dryer para dun sa mga nauna nating mga rice mill na talagang gumagana na or mga rice processing system projects. And of course, nandyan pa rin yung ating mga milling technologies. Andyan pa rin yung ating single-pass rice mill, multi-stage rice mill na iba-ibang capacity. Ang maganda ngayon sa ating RCEF 2.0, kasama na po sa menu of technologies natin ang warehouse para sa ating rice processing system 1, 2, and 3.
at kasama din po ang grain storage facilities. Yun po yung mga kasama ngayon sa programa natin. Sa RCEF Mechanization Program 2.0. Oh, magandang balita po yun, Ma'am May. Lalo na po, narinig niyo po yun, mga karadyo agri po natin. Meron na po tayong mga bagong set of technologies at ang pag-request po ng rice processing system ay kasama na po ang warehouse at grain storage facility. So, ayun po, ano pong hinihintay po ninyo? Maggayak na po tayo ng mga requirements at malay po ninyo sa mga susunod na pagkakataon. Kayo na po ang i-validate po ng team po natin dito sa PhilMech at makatanggap po ng mga bagong makinarya. Diba? From land prep to post-harvest facilities, dry imagine, milling may na. kasama pang storage. Ano pang hinahanap mo? Complete Ayan. package na po, kumbaga. Oo. Sa lahat-lahat na, wala na po tayo talagang gagastusin or Oo. minimal na lang po ang magiging gastos po natin. So, ayun po. May mga nagko-comment po sa ating Facebook po. So, shout out po muna natin. Watching daw po ang Pagsayaatan Agri-Co-op po. At good morning din po, Sir Bonifacio Espanyol. So, meron po tayong tanong dito. Nasagot na po ni Engineer Mayville kanina. Good morning po. Paano po kami makaka-request ng harvester? Bungkol Irrigators Association, 40 members daw po sila at saan po ipapadala ang request letter. Ayun po, tama-tama po pala. Ma'am May, saan daw po sila maaaring magpadala po ng request letter daw po? From Sir Salvador Hernandez po sa ating Facebook. Opo, ang ating mga FCA po ay maaari pong mag-submit directly dito sa ating opisina sa PhilMech Main Office sa Leshu Compound, Science City of Muñoz. At kung sila naman po ay taga-Malayo, meron po tayong mga stations po, katulad po sa ang ating field operation po ay may mga official stations po sila. Kung taga-region 2 po sila, ang ating pong Luzon B ay naka-house o ang kanilang opisina po ay nasa TARFO2 sa Tuguegarao City. At ang ating, meron din po tayo dito sa Manila, covering sa ating mga farmers na taga Luzon Region 4A, 4B, and 5. Pwede po tayong mag-submit po sa aming office po sa ATI sa Quezon City. At meron din po tayo sa Visayas, sa Iloilo. I-post po natin, Ma'am Jo and Gian. Ano po, after Sige siguro po. nito, para maibigay natin yung address. Hanggang Mindanao ay meron tayong mga opisina dyan. Ngayon po, kung talagang malayo po, maaari po silang makipag-ugnayan sa kanilang Municipal Agricultural Office. Ano po, at sila po, through the MAU, andun din po yung mga kopya ng mga proforma po ng mga applications natin. At nang sa ganun po, through the MAU ay po pwede po nila yan ipadala through email po ng PhilMech. Opo. Yes At po. ang email address po ng PhilMech ay maaaring makita po sa website po ng PhilMech. Okay po. Pwede pa kaya akong magdagdag kanina dun sa menu Sige of po. technologies? Opo, sige Opo. Sige po. Opo, kasi maganda rin pong balita ito. Nakaligtaan ko po kaninang banggitin na sa ating RCEF 2.0, ito po ay nakapaloob sa RA 12078 kung saan ito yung nag-amend at nag-extend at nag-expand ng RA 11203 o kung saan nakasama dito yung RCEF programs. Ano po? Under our RCEF 2.0, kasama po ang Fabrication, Repair, and Maintenance Center. Ano po, kasama na po siya. Po yan. At ang target, dahil ito po ay under ng mechanization program, ay ang target beneficiaries po nito ay mga farmers, cooperatives, and associations na po pwede pong maging ma-develop, ma-establish as Fabrication, Repair, and Maintenance Center. Of course, meron pong qualification, criteria of selections, at ito po ay kasalukuyang inaayos po ng ating opisina. But once po na maihanda at ma-approve po natin ang ating implementing guidelines, ay magsasagawa po tayo ng information campaign patungkol po dito sa Farm C. Tinatawag po natin siya as Farm C. Ayun. Magandang balita po yan, Ma'am May. Yung mga karadyo agri, narinig niyo po yun. Meron po tayong magiging Farm C, kung saan yung magiging maintenance and repair po ng mga machines ay i-under na rin po ng RCEF Mechanization Program. Tunay nga naman po na sa RCEF lahat ay magiging libre. Pati repair and maintenance, gagawa na rin po natin ng paraan para mas mabilis at mas accessible na sa ating mga
kasama mga magsasaka. Okay po. Ayan, i-shoutout din po natin si Sir Edgar Tolentino from Santiago Rise Up Farmers Association po. Ayan, good morning daw po at salamat po nabigyan kami ng rotavator ng Filmec. Ayan, congratulations Wow, congratulations po, Santiago Rise Up Farmers. I-shoutout din po natin from GI Farmers Irrigation Association ng Occidental Mindoro o watching din daw po sila. Kay Sir Cesar Montana, watching din daw po. At kay Sir Rogelio Estada Castillo from Sampaloc Rice, Vegetable and Livestock Association. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Oh, happy watching po sa ating mga kasamahang mga farmers po na nanonood po sa ating live. Okay po. So, sa ating programa po, maaari na po ulit tayong mag-apply or mag-avail po ng panibagong makinarya. At ito po ay, syempre, subject for validation po ng ating field operations team para po malaman po natin kung pasok po sa mga criteria po ng RCEF mechanization ng inyong kooperatiba po. Okay po. So, ayun po. Shoutout po natin kay Ma'am Leilani Rabara Moralit. Good morning daw po. Watching from Solana, Cagayan. Sa Pagita Farmers Water Pump Irrigators Association. Happy watching po, Ma'am. Okay po. Ayun. Paalala lang din po na yung mga dati pong FCA ay maaari pong muling mag-apply o mag-avail ng panibagong makinarya. Ngunit depende po ito sa estado at maintenance ng naunang makinarya na naibigay po sa inyo. Tama po ba, Ma'am Mayville? Tama po yun. Opo. Okay po. So, ayan po. Maaari po pala kayo mag-comment din po sa ating Facebook Live po, sa mga nakikinig po rin sa atin pong radyo. Maaari rin po kayong mag-comment din po kung ma-access po ninyo ang ating Facebook page. At wag po muna kayong aalis at wag po muna kayong BBTU. Magkakaroon po tayo na ngayon ng panoorin po natin ang ating segment po na Boses ng Magsasaka. Kami po ay magbabalik. Ako po si Lilia Gregorio from Alamino City. Ang aming pong asosasyon ay Barangay San Vicente Farmers and Irrigated Association of Alamino City. Ako po yung kasalukuyang president po ng association. Malaki po ang pagkakaiba sapagkat nung panahon po na yun ay kami po nuna po sa mga bihi, kami po ay kung saan namimili. Sunod po yung meron na po tayong mga RCEP seeds at etong mga machineries na pakali po na naitulong niya. Kumbaga nasa 95% po na kinalalago po ng aming mga members, lalo na mga members po at kami din po ng mga officers. Ang may tutulong po ng ating matatanggap ng 4-wheel tractor, ito po ay napakalaki sapagkat ang aming barangay po ay nagkukulang po ng mga 4-wheel tractor at ito po ay magagamit ng 248 members po ng aming association. Una po sa ating senadora, sapagkat siya po ang nagtataguyod po ng agrikultura, Senador Cynthia Villar. Napakalaki po ang aming pasalamat. Gaya po ng sinabi ko kanina, maraming salamat po sa mga naitulong nyo sapagkat ito ay magagamit namin lalo na sa aming makabagong pagsasaka. So, ayan, napakinggan at napanood po natin ang Boses ng Magsasaka. So, kaugnay din po ng Boses ng Magsasaka, meron po tayo nakitang comment din po kanina. Sabi po ay, from Sir Rasbel Palpalatok, mabuhay ang Filmec, RCEF, kayo lang po ang tunay na may malasakit sa mga farmers. So, nakakatouch naman po, sir. Happy watching naman po sa inyo po. Okay po. Balikan din po natin, may comment din po from Sir Nald Santos. Sabi po ni Sir ay pa-seminar po sana kami ng mga gustong mag-operator ng mga machinery sa aming co-op. Paano po ang mga alituntunin? So, last question po siguro ito, Engineer Mayville po. Okay po, ang ating RCEF mechanization program ay hindi lamang pamimigay ng makinarya. Ito po ay may kaakibat po na pagsasanay. Kasama po dyan yung binabanggit ni Sir na mga training. Yes, ginagawa po natin yan, Joe. At po pwede natin silang iugnay sa ating rice
Extension and Training Services Team para po sila ay maisama po sa mga pagsasanay na gagawin po ng PhilMec. At kung sila naman po ay hindi pa benepisyaryo at willing silang magsanay, pwede rin naman tayong magsagawa ng coaching and mentoring po through our field operations po, kasi sila ay mga capacitated, mga technical people na maaari rin pong magturo sa ating mga farmers sa paggamit po ng makinarya. Okay po, maraming salamat po sa inyong tugon, Engineer Mayville. So, pahabol po, ano daw po yung mga requirements para ma-register po sa FCA ang isang Farmers Association? Makasagot po ba natin ito, Engineer Mayville po? Ang tinutukoy po natin na FCA ay ito po yung Farmers Cooperatives and Association. Ito po ay iba-ibang organization ng mga rice farmers natin. Kapag co-op ka po, or kung ang plano nyo pong i-organize ay cooperative, kayo po ay kailangan marehistro kay CDA, or Cooperative Development Authority po ng ating bansa. At kung tayo naman po ay mga Irrigators Association, karaniwan kasama natin dyan ang NIA sa pag-organize sa kanila, at sila ay registered sa SEC. Opo. At meron pong isa pa na organization na mga FA, Farmers Association, sila po ay registered naman through DOLE. Yun po yung tatlong klase ng FCA na binabanggit natin. At kung ang tinatanong po ay paano sila ma-accredit ng DA, sila po ay kailangan makipag-ugnayan sa kanilang municipal agriculturist. Andun ang sagot, andun po yung kung paano yung guidelines ng accreditation na ginagawa po ng DA, maging yung mga application format po ay andun din po sa opisina ng mga municipal agriculturists and the provincial agriculturists po. Okay po, maraming salamat po sa inyong tugon. Sir John Alexis Formera, sana po ay na-take note nyo po yung ating pong mga kasagutan sa inyo pong katanungan. So, ayun po. Makipag-ugnayan po sa Municipal of Agriculture Office po ng inyong mga munisipyo, ng mga lugar. Opo. Sige, may pahabol po tayo na pagbati. Watching daw po ang Sangir Iti Manyalon Agriculture Cooperative from Surcop, Nagilian, Isabela. At sabi naman po ni Sir Bong Abner Matino Apolinario, ang ganda ng mga programa ng DA PhilMec. Pabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir. At maraming salamat din po sa inyong suporta. Ayan Opo, ayan po. Napakabuluhan po ng ating segment po ngayong araw, ang ating programa po. Naway nakatulong po ang mga kaalaman po na ito sa inyo, at kung may mga katanungan pa po ay huwag po kayo mag-atubili na magtanong po sa amin. Maaari nyo pong kontakin, ipopost po namin mamaya ang mga mga stations po natin na mayroon po ang field operations sa buong Pilipinas. So ayun po, meron pa raw pong maraming salamat po, sabi ni Sir John Alexis Formas. Okay po? Ayan, talaga namang siksik ang mga impormasyong hatid sa atin ni Ma'am Mayville ngayong araw. Ayan, at dito po nagtatapos ang episode natin ng Usapang RCEF. At lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Okay po. Ma'am May, baka meron pa po kayong gustong batiin, may gusto po kayong i-shout out, pahabol po sa ating mga nakikinig sa ating mga Karadyo Agri. Opo, inaanyayahan po natin ang iba-ibang FCAs po, mga farmers cooperatives and associations sa buong bansa, na patuloy pong magsumite ng kanilang mga application, nang sa ganun po sila ay ma-evaluate at nang ma-validate natin, at kung sila po ay pasado sa qualification, maisama po natin sila sa ating RCEF 2.0. At isang pagbati din po sa ating mga beneficiaryo, naging beneficiaries na po ng RCEF 1.0. Patuloy po sana nating alagaan, mahalin at pakinabangan ang mga makinaryang na ipamigay po sa inyo para po sa ikagiginhawa at ikauunlad po ng inyong samahan at mga farmer members po ng inyong samahan at para sa ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Okay, maraming Thank you salamat so much po sa po, pagpapaunlak po sa aming imbitasyon, Ma'am Mayville. Maraming salamat din po sa mga nakatutok po sa ating Facebook Live at sa atin pong mga nakikinig po sa ating Radyo Agri 90.1 FM. So, ayun po.
Hanggang sa mga susunod po natin na episode. At tuwing alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli po, ako po si Joe. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ay may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng mga magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Okay, so